Namasyal muna bago itinapon ng mga suspect ang bangkay ng babaeng pulis at ng kanyang anak sa Tarlac at Bulacan. Live mula sa Camp Crame, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, ngayong case closed na ang kasong ito. Natukoy na rin ba ang motibo sa krimen? Yes, Julius, all accounted na raw ang lahat ng mga suspect, maging yung mga posibleng may kinalaman sa pagpatay kina Police Senior Master Sergeant Dayan Marie Mollanido at 8 taong gulang nitong anak. Ang tinitignang motibo o pinakaugat ng krimen, pera. Hapon noong January 18, nakuna ng CCTV ang pagpunta ng pamilya ng car sales agent at ang asawa nitong dismissed na pulis sa isang motel sa Fairview, Quezon City para matulog. Sila ang pangunahing suspect sa kasong murder sa mag-inang Mollanido. Lumalabas sa investigasyon, diyan isinakay ang labi ni na Police Senior Master Sergeant Dayan Mollanido at kanyang 8-year-old na anak na si John Ismael. Ang masaklap diyan, isinama ng mga suspect ang kanilang 3 anak. Dito, magkaiwalay nilang itinapon ang mga bangkay. Isa sa Tarlac at isa sa Bulacan bago babiyahe pa sana pa Baguio para mamasyal. Makikita pa sa CCTV na tila naglalaro pa ang mga bata nang bumaba ng sasakyan. Dumiretso rin daw mag-anak sa Pansol, Laguna bago bumalik ng kanilang bahay. Nauna na itong itinanggi ng babaeng suspect at sinabing sinasaktan at nasiset up siya sa paratang. Pero git ng PNP, Case had been referred already to the proper forum, nandiyan na sa piskalya, and iyan ay uusigin na po. Meron siyang pagkakataon to defend herself. case closed na ang kaso ng pagpatay sa mag-inang Mollanido. Sa halagang 450,000 ay pinatay ang mag-ina. Ayon sa aming investigasyon, considered case closed na to. January 16, huling nakita sina Dayan at John Ismael na umalis ng kanilang bahay sa Taguig. Sa report, pumunta silang Novaliches, Quezon City para makipagkita sa car agent para sa planong pagbebenta ng kanilang MPV. Ang car agent na si Pia Katrina Panganiban, inaanak ni Dayan sa kasal. Pero mula noon, hindi na umuwi ang mag-ina. Makalipas ang 3 araw, January 19, inireport ng dating asawa ni Dayan na si Police Senior Master Sergeant John Mollanido na nawawala ang kanyang mag-ina. Makalipas pang 5 araw, natagpuan ang bangkay ni Dayan sa isang creek sa Pulilan, Bulacan. May tama siya ng baril sa ulo. Sunod niyan, January 29, nakita naman ang bangkay ng kanyang anak sa isang taniman ng kalamansi sa Victoria, Tarlac. Balot na balot ng plastik mula ulo hanggang paa ang bangkay ng bata. Madaling araw naman noong January 30, naaresto ng Special Investigation Task Group ng NCRPO ang 3 suspect na pumaslang sa mag-ina. Kabilang dyan ang car agent na si Pia. Kasamang dinampot sa kanilang bahay sa Novaliches, Quezon City, ang asawa nitong si Christian Panganiban, isang dismissed na pulis. Arestado rin ang tauhan ng mag-asawang suspect na si Hil Valdemoro D. Jr. Nakuha kay Hil ang cellphone ng pulis na si Dayan. Habang nakuha naman sa mag-asawang suspect ang nasa 100,000 pisong cash. February 1, nang mapaulat na dinala sa Quezon City Police District ang padre de pamilya dahil kabilang siya sa mga persons of interest. Pero nilinaw ng abogado nito na nakikipagtulungan lamang ang kanyang kliyente. Kahapon, umakyat sa 4 ang mga suspect matapos sumuko ng isang babae. Nakonsensya raw siya sa nangyari sa mag-ina. Julius, inilarawan ni DILG Secretary John Vic Remulla na maituturing daw na slam dunk case itong kaso nga ng mag-inang Mollanido dahil sa tibay daw ng mga ebidensya, mga forensic examination, maging yung mga testimonya ng mga saksi. At isinasailalim pa sa forensic examination din yung mismong cellphone naman ng biktima para makakuha rin daw ng mga karagdagang impormasyon patungkol sa nangyaring krimen. Julius. Mon, klaruhin ko lang, habang nagro-road trip ba ang pamilya, alam ba ng mga bata na may bangkay sa kanilang sasakyan? Tama, klaruhin natin yan, Julius, no? Ang sabi ng mga pulis at ng DILG, matapos daw mangyari ng krimen, isinakay nila yung 2 labi ng mga biktima sa loob ng kanilang sasakyan at isinama yung kanilang mga anak, 3 ito, ages 10, 8, and 6 years old. Papunta sana daw sila ng Baguio pero bumalik at di na tumuloy. Dito na nila binagsak yung mga katawan ng mga biktima sa Tarlac at sa Bulacan bago sila dumiretso naman doon sa isang motel sa Fairview, Quezon City, Pansol, Laguna bago umuwi ng kanilang bahay. At sa lahat ng biyaheng ito, kasama ang 3 anak ng mga sospek. Ang isa nga daw doon ay kalong-kalong pa nung babae. Julius. Ano kaya ang plano, Mon, doon sa mga bata? Meron bang
magpoproseso sa kanila, sa kanilang mga pinagdaanan? O actually, wala raw kaalam-alam, no? Tingin ng mga pulis, walang kaalam-alam itong mga bata sa nangyaring krimen dahil nung mangyari daw mismo yung pagpatay sa bahay nila, nasa kwarto raw ang mga ito. At the same time, nung ibinyahe at nag-road trip nga nila, technically parang road trip yung ginawa ng pamilya, wala daw alam yung mga bata na merong bangkay doon sa likod ng kanilang sasakyan. Sa ngayon, nasa pangalaga raw ng mga nearest kin ng pamilya itong tatlong bata na pawang anak ng mag-asawang suspect. At kasama rin dyan, yung pagsusunod din siguro dito in terms of psychological capacity ko sa kasakaling na may epekto ito nangyari nito sa kanilang malaman nila na nakakulong ngayon ang kanilang mga magulang. Julius. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.